Paano mag-animation ng text, image, and video dito sa CapCut PC gamit ang keyframes feature? Tara, ituturo ko sa inyo. Una natin i-animate ay image lang muna. Ilapag natin ito dito sa ating timeline. Ayan, may image na tayo. Since pang YouTube ko, ito gawin natin yung ratio ng 16:9. Pwede na natin i-animate itong image gamit ang keyframes. Ang keyframes ay ginagamit sa pag-a-animate manually ng text, video, and image. Yes, manual po siyang ginagawa. Marami po dito sa CapCut yung mga ready-made na mga filters and transitions, ganyan, pang animation. Pero kung meron kang gustong gawin na wala dito sa mga naka-ready-made na ng mga template, pwede kang gumamit ng keyframes para gawin yung animation na gusto mo. Yan yung gamit ng keyframes. Gaya nito, i-animate na natin to. Pa-zoom in. I-click lang itong image. Pupunta lang tayo dito sa video. Basic. Dito sa baba tayo maglalaro. Ayan. Itong sa gilid, yung parang diamond, ito yung mga keyframes. Kung itapat natin yung cursor, nakalagay dyan, add keyframe. Halimbawa, ito yung image natin. Pa-zoom in yung gusto nating transition nito. Importante ang papel ng playhead para sa keyframes. Sa paggamit ng keyframes. Kasi kung saan kasi nakalagay, dun malalagay yung keyframe. Kunwari dito sa pinaka-start, lagyan ko siya ng keyframe. Si keyframe pala, pwede natin siya gamitin sa position and size, uniform scale. Position and size, yung position left and right, tapos up and down, tapos uniform scale, paglaki siya kapag liit nung scale ng video or text or ng image. Ito yung position X and Y. Tapos may rotate din. Ayan, pwede natin yan malagyan ng keyframes. Kahit yung blend na yung mga opacity, pwede lagyan ng keyframes yung mga yan. So halimbawa dito tayo sa start, lalagyan natin ng keyframe. I-click lang itong diamond to add keyframe. Ayan, na-click ko na, tapos nag-add dito ng diamond. Siguro every 1 second or every 15 milliseconds natin lagyan natin ng keyframe. Ganyan, itapat ko lang yung cursor dito. Itapat ko lang yung playhead dito. Yan, 15 milliseconds. Tapos i-scale ko ng 120. Automatic, pag change mo yung value, automatic nag-a-add ng keyframe. Ayan siya. Tapos, 1 second na tayo. Kasi may 30 milliseconds isang 1 second. Tapos, gawin natin siya 140. Pag enter ko nito, automatic magkakaroon na siya ng keyframe. Tapos, 115, 1 second and 15 milliseconds. 150, 2 seconds. 170. 20 lang yung interval natin sa scale. Ayan, tapos na tayo mag-keyframing. Kung ipi-play natin, ganito na yung itsura niya. O, diba? Ganda, no? Para ka na may pa-cinematic na transition. Ganun lang kadali, no? Ito, position lang tong ginawa ko mga ka-vibes. And scale, position and scale. Wala, hindi ko pa ginawa yung rotation. Yung sa rotation naman, madali ganun pa rin siya. Magbigay ka lang ng value kung ilang degrees. Mag-start ka na dito 0, tapos lalagyan mo ng keyframe, tapos 30 degrees, tapos lalagyan mo ulit ng keyframes. Ganun lang siya mga ka-vibes. Ngayon, mag-add tayo ng text. Para mag-add ng text, punta lang dito sa text. Tapos, click itong plus sign sa default. Ayan, may text na tayo. So, lagyan ko siya dito, beautiful landscape. Beautiful landscape. Tapos, palitan natin ng font style. Pwede nyo palitan ng font style, mga ka-vibes, yung gusto nyong font style. Naka-default kasi itong ganitong style, yung system. Para magmukha siyang cinematic. Mas maganda gamitin yung impact. Pero di ko siya mahanap, kaya iba na lang yung gagamitin natin. Siguro, mag-Montserrat na lang tayo. Ay, ito na lang, Innocence. Parang same-same sa, impact. Ayan, ganyan. Pwede nyo rin siya palitan ng color. Pangit yung color, hindi bumabagay. Dito na lang tayo sa preset style. Click lang tong arrow sa baba para mas makita nyo pa yung iba. Siguro yan na lang. Basta yan, pwede nyo palitan yung style, yung font size. Pwede nyo lagyan ng stroke, ng blend, ng mga kapal. Ayan, pwede nyo rin ito lagyan ng yung keyframes, itong color, kung itong position and size. Yan, pwede nyo lagyan ng mga keyframes yung mga ka-vibes para mas maganda pa yung inyong animation. And mas maganda yung galaw, at tas may mga effects, Yan, pag laki, pag iba ng color, pag iba ng font style, ganyan. Pwede nyo lagyan ng mga keyframes yan. So, ito, lalagyan na natin siya ng keyframe. Siguro, Siguro pa-slide na lang from left to right. Start siya dito. I-drag muna natin to hanggang sa pinakadulo ng image natin. Ayan, lalagyan na natin ng animation yung text natin gamit ang keyframes. Papunta lang ito sa text. Basic, tapos dito sa baba, position and size. Tapos, uniform and scale. Dito tayo sa position and size, X and Y. Since left to right tayo, ang gagamitin natin yung X. Ayan yung pinaka-start na value, negative 3,385. Sa value na yan, yung playhead natin dito sa pinaka-start ng ating text. Lalagyan natin siya ng keyframe. Sa value na 3,385, negative. I-click lang itong keyframe na to. Automatic na nagkaroon na ng keyframe dito sa ating text sa start ng text natin.
Tapos i-move lang natin to every 1 second. Ignore nyo na lang yung image, talagang nagmo-move yan. Kasi pag once na inaano niya yung playhead, syempre nagpi-play siya, no? So parang pinapakita niya yung view. Kung gusto nyo, na ayaw nyo, kung nadidistract kayo dyan sa sa image, pwede nyo yung tanggalin gamit itong hide track yung mata. I-click nyo lang to, ayan. So tanggalin ko na muna siya. Dito tayo sa text. So every 1 second, papalitan natin ng value. Text natin. Or gusto natin magstay sa gitna ng konti, tapos dadaan na siya papunta sa right. Sige, magstay muna siya dito. So lalagyan natin siya ng time. So meron tayong 5 seconds. Pagdating niya dito sa gitna, dapat magstay muna siya ng mga 2 seconds. So 1:15 dito, 1 second and 15 milliseconds. Papalitan natin ng value. Papalitan natin ito ng value into positive. Pwede nyo i-click dito yung arrow para magpalit ng value. Pero pwede nyo rin i-enter. I-enter ko na lang mga ka-vibes. Sa gitna na siya. Dapat 1 second and 15 milliseconds. Dapat nasa gitna siya. 0 dapat to. 0. Ayan. So gumitna yung ating text. Tapos mag-stay muna siya dyan ng 2 seconds. So 3:15. Ayan. 3:15. 3 seconds and 15 milliseconds. Dapat mag-stay muna siya sa gitna. Ang value dito dapat 0 pa rin yan mga ka-vibes. Para mag-stay siya, i-copy natin tong keyframes, copy. Tapos pupunta tayo dito sa 3:15, 3 seconds and 15 milliseconds. Tapos paste. Ctrl V para i-paste yung keyframe. 0 pa rin yun mga ka-vibes. Walang changes sa value. Kaya hindi mag-move yan dyan sa gitna na yan. Tapos from 0, pupunta na siya sa left. Ganyan, pupunta na siya dito. Ilan yung kanina? 3,380 ba yun? Yun din yung ilalagay natin pero positive, walang negative para mag-swap siya papunta sa right. Right pala, papunta na siya sa right. Lalagyan na siya ng 3,308. Kaya minsan, para sakto talaga yung movement mga ka-vibes, kailangan yung i-note or tandaan yung mga value na ginagamit para sakto yung galaw ng pantay, balance. So, pag enter ko nito, magkaroon na ng keyframes dito sa dulo. So, kulang pa nga, hindi pa siya napunta talaga sa right. Papalitan ko ng value. Gawin na lang natin siyang 4,000. Ayan. So, kung ipi-play natin siya, ganito yung itsura niya. Yan, nag-swipe siya, tapos nag-stay, tapos umalis ulit. Ngayon, ilagay natin yung background. Isabay natin yung background sa ating text. Ganito yung itsura niya mga ka-vibes. Pag i-play natin siya, ganito na itsura niya mga ka-vibes. Wow! What's a beautiful! Ayan, ganun lang kasimple yung keyframing mga ka-vibes. Tsaka ang ganda talaga nito gamitin. Talagang matutuwa kayo pag laruan nyo lang mga ka-vibes. Yung iba talagang mas gusto na nila yung keyframes kaysa yung mga ready-made na template na transition tsaka effects. Yung mga magagaling na talaga mag-edit, mas gusto nila yung ganito. Yan. Ganda oh. Ang dami mong magawa dito mga ka-vibes pag imaginative ka tapos creative. Ang ganda nito paglaruan, promise. Sobrang basic lang nito. Ganun lang yung paggamit ng keyframes dito sa CapCut PC. Sana may natutunan kayo. Kita-kits sa susunod kong video. Maraming salamat. Bye!